Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, og sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Father Mark Julius Casaba Samonte, maghatod kaninyo sa pamalandong sa karong adlaw karon nga Lunes sa ika-17 nga semana sa ordinaryong panahon, Hulyo 29, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karon adlaw atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kag-ol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria miingon kang Jesus, "Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kung atong balikan ang background sa ato ang kasaulugan karon, kining adlaw sa Hulyo 29, it is an exclusive memorial for Saint Marta. Pero katong miabot ng February 2, 2021, Pope Francis expanded this memorial to include Martha's sister and brother, Mary and Lazaro. Mo'y hinundan, we commemorate the three siblings as their memorial today: Martha, Mary, and Lazaro. Kaning tulo ka maigsoon mga igsoon ko din ni Kristo, nasayod kita na sila mga suod nga higala ni Jesus. Sila na ay espesyal nga luna sa kasing-kasing ni Jesus. Kay ato magong nasayran nga kaning Betania, kung diin nagpuyo kining tulo ka maigsoon, dili inana kalayo sila sa Jerusalem. So matag bisita ni Jesus sa Betania, dinhi gyud siya modayon sa balay nila Maria, Marta ug Lazaro. Siguro sa ato ang mga personal na kasinatian, nakasinati po usab kita sama ni Jesus na matag adto na to sa usa ka lugar, naagi pamilya, naagi mga tao nga mohatag ug mopakita silahang welcoming spirit and hospitality. Sama ni Maria, Marta ug Lazaro, ilang gipakita ni Jesus ang ilahang mainitong pagdawat kaniya. Kada bitawng gidawat ka sa usa ka pamilya, dili tungod kay naakay matawag nato nga ngilngig kayo nga curriculum vitae or naabot sa kinabuhi. Kada bitawng usa ka pamilya nga anda mo dawat sa usa ka bisita, bisan pa magkinsa og unsa siya, tungod mao ginailang kinaiya. Ang ilahang pagdawat dili lang para sa mga
pipila ka mga tao nga mga inila sama ang ilang pagdawat ni Jesus. Wala ba nila gihimong higala si Jesus tungod kay ilado si Jesus, anang daghag mga followers si Jesus, o kanang matawag pagid nato nga powerful si Jesus, kundi do you see Jesus as an ordinary person na pwede nilang masultian, pwede nilang mahikap, pwede nilang matawag bitaw masumbungan sa ilahang mga suliran sa kinabuhi. Tanawa gud to sa dihang namatay si Lazaro. Klaro jud kayo nga naagyoy deeper and intimate relationship si Jesus sa kaning tulo ka maigsuon. Ngano murag yanuhon raman ni Marta nga nagsultian niya si Jesus, una pala unta ka dire, dili unta mamatay ang akong igsuon. Pura bitaw iyang gipadayag ngadto kang Jesus nga asa man ka, di ba? Masulti raman nimo nang ina ng mga pulunga sa imong mga suod nga higala. So yan nga pod na kaning tulo ka maigsuon gipakita kanato na si Jesus usa gyud ay pud ka ordinaryong tao. Napod siya mga suod nga higala, napod siya mga pamilya nga matawag nato nga diin he can freely express sa iyang pagkatao. So unsa man ang atong pwedeng mapamalandungan niini magsuon kundi ni Kristo? Siguro sa ako ang journey itong seminarista pa ko hantod na pari ko, maingon pud nako nga naapod tay mga pipila ka mga higala nga suod pud nato. We cannot deny the fact na bisan pa man sa mga kadaghan na mga tao nga na-encounter nako, pero naagi pud tay mga pamilya nga we feel comfortable and convenient na basta sa panahon nga wala na mudawat nato, sila din natong kadangpan. Naabit tayo ka ng muingon bitaw ta nga basta moanhi ko ng lugar, dayon ko mudayon. Kaya nga naman, dili naman sila layo nato, dili naman sila gitawag bitaw nato o ganang lahi nato. There kana bitawng makakaunta og magkinamot lang, ano bitaw? Then di ta maulaw mo diretso sa banyo, then kung sa to mga personal needs, sa to mga personal na pangailangan, maka-express na pud ta, na bitaw. Lagi po yung pamilya nga mga inana pod. Kung inana pod, siguro ang sinati ni Jesus sa pag-adto nila sa balay ni Lazaro, Marta og ni Maria nga sa iyahang mga basic needs as a human person, he can freely express. Og dili siya maikog og dili pud siya maulaw. Mga igsoon ko din ni Kristo, importante nga natay mga higala nga inani. Kay ngano man, usahay manggod kung kana bitawng moadto ka sa mga balay na dili kay nimo suod, then mopadayag ka sa imong pagkatawhanon, sa imong pagkaikaw, wala ka kabalo na ang nabitong lain ng ilang lantaw nimo. Sama ni si Father oy demanding man kayo. Sama ni si Father oy kanang feel at home ra man kayo. Mura man siya kanang apil na ginang ng pamilya ha. Nabitong abi nimo, ikaw rin nagtuo ba nga you are one with them, pero para sa pamilya dili di ay. Yan bitaw, ikaw abi. So mao bitaw na bantayanan po nato na kay dili tungod kay maayo og kanang tinagdan ng pamilya ha na ma-feel at home dayon ta, dili po nana maniid sa pudta ilan takong sa pud nato kung genuine or authentic bagyud pod ang ilahang pagdawat kay nato. Ana bitang dili ta nila hukman, dili ta nila i-judge kung ipakita pod nato atong human side, ato ang pagkatawhanon, ato ang mga pangailangan. Kay human as we are, nagid po'y panahon na mahimo putang demanding, mahimo putang expressive sa ato ang pagkakita, pero
Human nato ni siya nga mapadayag, hopefully dili ta hukman sa mga tawo na kadungog kanato, but they can barely bear with us and they can tolerate us because they understand us. Nasabtan na nila ba sa ato ang pagkakita. Wala bitaw trinagilantaw nga inani ka, dapat inani po rin mo hang expectation. No. Nagiusahay na sa ato ang pagkakita, mugawas po ang ato ang mga tawahanon nga kinaiya. O pagawas nato sa atong tawahanon na kinaiya, na dili ta nila hukman. Mao bitaw na moingon sila usahay nga there's no place like home. Kay ngano man diha magud sa atong sulod sa atong panimalay, we can freely express kung kinsa ta ug unsa ta sa atong pagkakita, sa atong pagkatawhanon. Pagkanindot ka no, kung dili lang ka sa usa ka balay maka-express sa imong genuine and authentic you. Kana bitong makalingkod ka nga free ka imong paglingkod, makahigda ka nga makahigda kag tarong nga dili ka maikog, dili ka magunahuna kung unsa ilahang masulti diha nimo. Na dili ba kay inana nga nindot kayo nga kasinatian kana bitong sa imong paglingkod pa lang, sa imong dili kay express, maka-express dayon kung kanus ka magpahulay, pero kadto ka sa imong balay, adto ka sa usa ka balay nga anytime, when and where you can truly and sincerely and genuinely express your feelings, your emotion, your flaws and imperfection. Wala, maghatag kini mo ni siya og kagaan sa pagbati. So siguro mao po na ang nasinati ni Jesus nga badtog nga gidawat siya sa tulo ka maigsuon with great hospitality and deeper faith diha kaniya. Sa laing bahin pod na makaingon ta nga na espesyal gid ning tulo ka igsuon sa kasing-kasing ni Jesus. Kay bisan pa man sa kahiktik ug kabisi ni Jesus, wala niya gitugutan nga dili siya makabisita sa maigsuon nga namatyan na si Marta ug si Maria. Wala lang niya gibisita ang duha ka maigsuon, sa dihang pag-abot pa diya dito sa balay, iya pa yung gibuhi ug balik si Lazaro. So inana ka espesyal. Makaingon ta nga pwede ba unta pugnan ni Jesus ang kamatayon ni Lazaro? Pero gitugutan niya nga ipakita sa kadaghanan na mamatay unya si Lazaro pero iyang buhion para ipakita po nato ng mga tao na there is no such certain in this world. Unsa na day certain aning kalibutan na? Only death is certain aning kalibutan na. Love life, good health, prosperity, achievement, wala gyud certain. Nagay ubang tao gani nga maayo kayo og panglawas karon, pag sunod bulan na-diagnose na sakit. So there's no certain in this world. Makaingon gyud ta nga dili gyud nato matagna ang unsay ugma, dili gyud nato hawak kung unsa ang posibleng mahitabo sa ugma damlag. Ang certain ra gyud aning kalibutana, ang kamatayon ra gyud. Busa gipa kita sa tuwa ni Kristo Jesus na gitugutan niyang mamatay si Lazaro, kay ang kamatayon na magud ang tinuod nga posible na tong padulngan. Pero ang tungod sa kamatayon, diha pod na nato matagamtam ang bag-ong kinabuhi, the resurrection. Mura bitaw, you cannot attain resurrection without experiencing first death in our life. Na kailangan muna tang mamatay in order to experience newness of life diha sa pagkabanhaw. Sa usa man atong pwedeng mabalon niini o pwede natong mabuhat
isip naglawig aning kalibutan na mga igsoon gud ni Kristo. First, death is a simple reminder that all of us are equal in this world. Nagpahinumdum ka nato na ang kamatayon kita di ay patas lamang nining kalibutana. Kung atong madunggan sa social media, diha sa ato ang palibot karon sa mga news, mura bitaw nahimo na kayong entitled ang usa ka tawo nga mosilot sa ubang isig ka tawo, mohatag og mga punishment sa iyang isig kaingon kay tungod sa iyang mga naabot, tungod sa iyang mga achievements sa kinabuhi. Dili bina siya lisensya na to ay nga mo kaingon ta nga mas labaw ta sa uban tungod sa atong mga achievement, tungod sa atong mga naabot sa kinabuhi. Kana bitong kung atong dantawon bisan pa og sumatotal yun nato, pareha ra batag tanan tadulngan, mamatay ra biyapon gyud ta. Sa to pa di ay na bisan pa di ay og kanang ikaw ang pinakainila, pinakadato og ikaw ang pinaka-famous aning kalibutana, dili din na mahimo nimong excuse nga dili ka mo atubang sa realidad sa kamatayon. So simply kay mga igsoon, that death is a simple reminder that we are equal in the eyes of God, that we are equal in dignity, nga ang dignidad nagihatag sa Dios kanato patas. So dili dito angay nga manglamang sa atong isig kaingon, dili dito dapat day nga nantaw na to uban nga mas ubos pa kanato dahil kita taas, then mamintaha ta sa uban. Dili na siya maong mga igsoon. Busa every now and then na atong lantawon ang atong mga inistoryahan, ato ang mga judgment, nakapunting ba kini padulong sa Ginoo? Kani ato ang mga ginabuhat matag karon og unya, nakapahimuot ba ni sa Ginoo? Or baka kita rin nahimuot ni ini? Kay kung ang kamatayon ray mo certain aning kalibutana, kung ang kamatayon nagpahinumdom kanato na kita di ay patas nining kalibutana, so sa to pa di ay kita pahinumduman nato atong kaugalingon permanente nga dili ta mulantaw sa atong sa to ang mga earthly achievement na mo'y makapalamang nato. Mao bitaw nga na ay pahinumdom sa usa ka philosopher na we are in this world but we are not for this world. Naa ta aning kalibutana pero dili ta para aning kalibutana. Unsa man ako ang konkreto nga example niyo ana mga igsoon. Nakabantay mo og isda. Where is the natural habitat sa usa ka isda? Sa tubig. Kung kaon nimo ang isda sa tubig, unsa may mahitabo sa isda? Mahimo siyang restless. Kay ngano man, imo man siyang gikuha sa iyang natural habitat na para siya sa tubig. Exactly. Same with us. Samtang naapataan ng kalibutana, we are always restless. We are always looking for something na ay kanunay kulang because our natural habitat, we are bound for heaven. Dili ta paraan ng kalibutana. So, natural gudi ay nga mintras naapataan ning atong temporary matawag na to nga temporary shelter kaning kalibutana, we always experience restlessness because we cannot totally feel that total sense of contentment and satisfaction kay dili man ta para aning kalibutana, para man ta sa langit. Sa to pa di ay mintras wala pa ta naabot sa langit, naagi kahawang, naagi what we feel empty, and there's always lacking.
nag-perminti kulang. Sa kano man na, gituyo na sa Ginoo, gidesign na sa Ginoo that only Him can fill in that emptiness in our heart. Kay kung ma-feel na mo na to ang total sense of satisfaction and contentment aning kalibutan na, dili na ta mangita og Ginoo nga mo'y makapahupay kanato, mo'y makahatag natong total sense and contentment and satisfaction. Busa sama sa kamatayon ni Lazaro, kita usab gipahinumduman na sa atong pagkamatay, kita unta nga pahinumduman po nato ang atong kaugalingon na dili ta permanente aning kalibutana. We are always pointing towards our final destination, and that is to see God face to face in heaven. Yes, dili lalim mubiya aning kalibutana. Hadlok ta. We are uncertain kung unsa ang posibleng mahitabo. But through the foretaste of heaven, through Lazaro, kita gitagaag assurance na ang kamatayon dili day katapusan, kundi mao di ag sinugdan sa kinabuhi way katapusan. Dili lang ang paghupay ni Maria o ni Marta ang resurrection, kundi paghupay ni sa ato ang tanan nga nagtuo ni Jesus nga wa lang namatay kundi nabanhaw pod usab. Busa mga igsoon ko ni Kristo, hinaot paunta sa atong pagpadayon ni ato ang pagpamalandong atong lantawon usab ang atong kinabuhi. Kini akong kinabuhi karon, magdala ba kani kanako sa kinabuhing walay katapusan. Busa mga igsoon ko ni Kristo, dinhin na lang ko kutob sa ako ang mga igsoong kaparian nga nahimo namo nga meaningful and fruitful na retreat last week dito sa Redemptorist Retreat House sa Holy Family. Daghang salamat sa nindot kayong kasinatian uban kaninyo. So ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang ang mga dahon dili gayud malaya og timpo sa ting bunga. Muhatag siyag maayong mga bunga. Igsoon ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria nga atong gitawag nga misamisnon og Birhen sa Kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Amping kanunay ug God bless.